Sa QC, tuloy ang productivity. Nagsagawa ng inspeksyon ng pamahalang lungsod sa mga infrastructure projects ng District 1. Kabilang sa mga pinuntahan ng Project 6 Multipurpose Hall kung saan meron itong malawak na parking, open layout area para sa events, at full-size basketball court para sa QC citizens. Pinasinayaan naman ng 3-story multipurpose building ng Barangay Vasra kung saan meron itong 2 child development centers at roof deck para sa iba pang activities. Sa Quezon City General Hospital, binisita ang pinagawang sewage treatment plant. Inayos at pinaganda rin ng San Antonio Health Center. Bukas sa publiko ang mga serbisyo nito tulad ng libreng cancer screening, immunization at basic laboratory examination. Tinatapos naman ang Bungad Barangay Hall na magiging 4 floors na. Ginagawa rin ang Barangay Santa Cruz Multipurpose Building kung saan magkakaroon ng parking area, function hall at basketball court. Ininspeksyon ni Mayor Joy pati ang dredging project sa San Francisco River. Mababawasan nito ang pagbaha sa Barangay Masambong, Talayan, Del Monte at Damayan. Dinaanan din ang inayos na Masambong Park kung saan tiniyak na maganda ang kalidad nito at safe para sa mga kabataang Q citizens. Sinilip naman ng alkalde ang ginagawang Balingasa Housing Project na makapagbibigay ng 315 units sa Q citizen families. Huling binisita ang Barangay Lourdes Multipurpose Building na may 2 basketball court, shower area, stage at meeting rooms. Dumalo si Mayor Joy Belmonte sa special screening ng pelikulang Song of the Fireflies sa direksyon ni King Palisok at isinulat ni Sarge Lacuesta. Kabilang ito sa Manila International Film Festival 2025 na nakatakdang idaos sa Los Angeles, California. 21 Q citizen ang nabigyan ng libreng hearing aid habang 9 naman ang nakatanggap ng libreng prosthesis mula sa pamahalang lungsod. Para matiyak na maayos at sakto ang mga assistive device, sasailalim ang mga benepisyaryo sa libreng post-rehabilitation therapy sa QC General Hospital. Congratulations sa QC Jail Female Dormitory na nagkamit ng 9 na parangal mula sa Bureau of Jail Management and Penology NCR sa ginanap na 4th Quarter Regional Management Conference 2024. Kinilala bilang Best City Jail ang QC Jail Female Dormitory, habang Best City Jail Warden naman si Jail Chief Inspector Lorvina Abrasado. Nakiisa si Mayor Joy Belmonte sa media launch ng Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting na pinangunahan ng Department of Budget and Management. Layunin ng OGP na isulong ang transparency, accountability at partisipasyon ng taong bayan sa gobyerno. Formal na ang inilunsad ng Quezon City Government katuwang ang Department of Health at Chopaigo Philippines ang mas pinaigting na community-based cervical cancer screening program sa lungsod. Magiging available ang HPV DNA test para sa mga kababaihang Q citizen edad 30 to 49 years old sa Pebrero. Sumailalim sa pagsasanay ang mga barangay kagawad ng lungsod para mas mapalawig pa ang kanilang kaalaman sa good governance. Hinikayat sila ni Mayor Joy na makiisa sa hangarin ng lokal na pamahalaan na itaas pa ang antas ng pamamahala sa lungsod. Muling nagsagawa ng Operation Baklas ang QC Department of Public Order and Safety sa ilang bahagi ng lungsod alinsunod sa ordinansang nagbabawal sa pagpapaskil ng political propaganda at anumang uri ng advertising paraphernalia sa mga hindi otorisadong lugar. Dinaluhan ni Mayor Joy Belmonte sa medical mission ng opisina ni Councilor Mikey Belmonte para sa mga Q citizens ng Barangay Payatas. Nakatanggap ng libreng check-up para sa optical reading glasses, medical consultation, dental check-up, gamot, flu vaccine, massage at facial ang mga residente. Mga bagong establishment sa QC, tumarami! Sinaksihan ni Mayor Joy Belmonte ang grand opening ng bagong branch ng Jago Mart sa Farmers Plaza. Ito ang pangalawang branch ng Jago sa QC. Bukas na ang flagship store ng Milksha sa SM North EDSA. Nakiisa si Business Permits and Licensing Department Head Margie Mejia at Councilor Bernard Herrera sa ceremonial launch ng Milksha. Dumalo naman ang Quezon City Government sa grand launching ng Nissan Libis branch. Inihaing serbisyo, abangan! Makikipagtulungan ang lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon sa Philippine Association of the Record Industry upang mabuo ang music museum na matatagpuan sa Quezon Memorial Circle. Inihayag ni Mayor Joy Belmonte na nais niyang gawin itong interactive museum na nakatuon sa Philippine music history and industry. Nakipagpulong si Mayor Joy Belmonte sa mga kinatawan ng Philippine Statistics Authority upang talakayin ang integration ng Q-Citizen ID ng lungsod sa National ID ng National Government. Sa tulong ng e-Verify platform ng PSA, mas mapapadali ang identity verification ng mga ID holders. Kasama sa features nito ang facial recognition at fingerprint scanner.
Nakipagpulong si Mayor Joy kasama ang mga kinatawan ng Bantayong ng Mga Bayani Foundation sa pangunguna ni Executive Director Cristina Rodriguez. Ilan sa mga isasaayos sa Memorial Center ay ang mga public park, Wall of Remembrance, Museum Building, Amphitheater, Balay Bayani, Young Heroes Hub, Creative Hub at ang library. Nakipagpulong mga miyembro ng League of Cities of the Philippines sa pangunguna ni LCP Acting President Mayor Joy Belmonte kay Department of Finance Secretary Ralph Recto. Ito ay upang pag-usapan ang computation ng National Tax Allotment Shares ng mga local government units. Nagsilbing keynote speaker si Mayor Joy sa 75th Founding Anniversary Celebration ng Philippine Mental Health Association Incorporated. Nagpasalamat si Mayor Joy sa PMHAI sa masugid nilang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa mga programa at proyektong tumutugon sa mental health needs ng Q-citizens. Mainit na sinalubong ni Mayor Joy si Irish Ambassador to the Philippines, Her Excellency Emma Hickey, sa kanyang pagbisita sa pamahalang lungsod. Tinalakay sa kanilang pulong ang mga programa ng QC para sa pagtaas ng antas ng kababaihan, LGBTQIA+, mga kabataan at Q-citizens sa marginalized sector. Mainit na tinanggap ni Mayor Joy ang pagbisita ni Washington Global Institute President Dr. Tahir Shad sa Quezon City Hall. Sa kanilang pulong kasama si De La Salle College of St. Benilde School of Diplomacy and Governance Dean Dr. Gary Junicio, nais ng lungsod at WGI na magsagawa ng benchmarking activity para sa sangguniang kabataan officials. Ibinahagi ng Meralco ang mga target nilang programa sa QC ngayong taon kay Mayor Joy Belmonte tulad ng Household Electrification Program, pakikibahagi sa Social Services Caravans at pagtatayo ng kiosk sa Ease of Doing Business facility ng lungsod. Malugod na tinanggap ng lokal na pamahalaan si The Voice Kids 2024 Grand Champion Nevin Adam Garciniego sa kanyang pagbisita sa Quezon City Hall.